Nakangiting kinuha ni Dominic ang isang bag na puno ng mga school supplies bago inabot sa isang batang nakapila. Malapit na kasi ang pasukan, kaya naman abala sila ngayon ng mga magulang niya sa pagbibigay ng libreng school supplies sa mga bata gaya ng nakagawian nila. O ayan, mag-aaral na mabuti ah. Tumango ang bata sa kanya bago ito nakangiting nagsalita. Opo, Kuya Dom. Salamat po dahil nagbigay po ulit kayo ng school supplies sa amin. Ang bait-bait niyo po talaga. Lalo siyang napangiti sa sinabi ng bata bago siya nag-squat sa harapan nito. Wala yun. Basta promise mo sa akin na pagbubutihan mo yung pag-aaral. Opo, promise po. Saad ng bata bago ito kumakaway na nagpaalam sa kanya. Nanatili naman ang ngiti sa labi niya bago ipinagpatuloy ang pamimigay ng school supplies hanggang sa maubos ang mga batang nakapila. O anak, kumusta? Nag-enjoy ka ba? Tanong sa kanya ng mami niya na lumapit pala sa kanya habang nagliligpit siya ng mga gamit. Yes, ma'am. Salamat po sa inyo ni Dad. Dahil taon-taon po kayo nagbibigay ng tulong sa mga bata. Masarap po sa pakiramdam na makatulong at nakakatuwa na makita sila masaya. Salamat, anak. You know what? Your dad and I really love doing this. At masaya ako dahil nakikita kong gustong-gusto mo rin ang gawaing ito. Kaya naman kampante ako na mayroon pa ring tutulong sa mga bata kahit wala na kami ng daddy mo. Kumunot ang noo niya bago niyakap ang ina. Ma'am, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Gagawin ko po talaga itong mga ginagawa niyo pero ayoko mawala kayo, okay? Mahal na mahal ko po kayong dalawa ni Dad. Napatawa naman ang mommy niya bago siya niyakap pabalik. Ay sus naman ang binata ko. Naglalambing na naman. Nako, kapag nalaman ito ng daddy mo, aasarin ka na naman nun. Inggit lang yun si Dad kasi naunahan ko siya maglambing sa'yo. Nakangising sabi niya na nauwi sa tawanan. Nang marinig nila ang boses ng kanyang ama. Aba. Mukhang ako na naman ang topic niyo mag-ina. Singit nito kaya mayabang niya itong tinignan bago mas sinigpitan ng pagkakayakap sa mami niya. Paano ba yan, Dad? Nauna na ako yumakap oh. Nagyayabang na sabi niya sa ama pero nginisihan lang siya nito. Napakadali lang solusyonan yan. Nakangising saad nito bago marahang inalis ang pagkakayakap niya sa mami niya at ito naman ang yumakap. See? Nakangising saad ng kanyang ama. Sabay silang napahalakhak ng kanyang ina sa ginawa ng kanyang daddy bago na pailing-iling. Susikaw talaga, Dexter. Maloko ka talaga. Anang asawa ni Dexter na siya namang ikinasaya ni Dominic. Masaya siyang makita na naglalambingan ng kanyang mga magulang. Ay naku ma'am, sige na, lambingin niyo na po yan at baka umiyak yan si daddy. Pang-aasar niya sa ama. Sumimangot naman ito bago nagsalita. Hoy Dominic ha, maiintindihan mo rin ako kapag naging asawa mo na si Lizette. Nang aasar na sabi ng kanyang daddy na ang tinutukoy ay ang matalik niyang kaibigan. Oo nga anak, naku kapag naging kayo na ni Lizette, baka kagaya ka rin itong ama mo. Segunda naman ang kanyang ina. Mahina naman siyang natawa sa sinabi ng mga magulang. Ma'am, Dad, magkaibigan lang po kami ni Lizette. Sus, magkaibigan? E ayaw na ayaw mo nga na may ibang lalaking manligaw dun. Halatang halata ka? Siyempre naman ho. Kilala ho kasi yung mga lalaking yon at ayoko lokohin nila si Lizette. Isa pa wala po akong gusto kay Lizette. Magkaibigan lang po talaga kami. Naku, Dominic. Sige lang, itanggi mo lang anak. Sa huli malalaman mo rin ang tunay mong nararamdaman. Tipid na napatango at napangiti na lamang siya sa sinabi ng kanyang ina bago nagpatuloy sa pagpapalit ng damit at pagliligpit ng mga gamit na naroon. Samantala, ilang buwan ang lumipas, sabik na pumasok sa loob ng bahay nila si Lizette upang ipakita sa mga magulang niya ang kanyang grades. Ma, pa, tignan niyo po, mataas po yung grades ko. Nakangiting sabi niya nang maabutan niya mga ito sa sala.
Ngumiti ang kanyang ina bago tinignan ang grades niya. Wow, ang galing-galing naman ng anak ko. Ang tataas ng grado mo. Anong gusto mong reward, Sasagot na sana siya nang magsalita ang kanyang papa. Tigilan mo ngayon, Liza. Hindi mo kailangan bigyan ng reward yung anak mo. Tama lang na mataas ang grades niya para hindi naman sayang ang ginagastos natin para sa mga gamit na binibili natin para pag-aralin yan. Halata ang iritasyon sa boses ng kanyang ama bago ito tumayo at umalis. Sanay na siya sa ganoong pananalita ng kanyang ama. Kaya sinundan niya na lamang ito ng tingin bago na pabuntong hininga. Maya-maya muli niyang binalingan ng kanyang ina nang magsalita ito. Pagpasensyahan mo na ang papa mo, ha? Nagkaroon lang kasi ng problema sa negosyo kaya medyo mainit ang ulo nun ngayon. Marahang sabi nito. Kaya kahit nalulungkot siya, ngumiti pa rin siya sa ina. Ayos lang po. Di bale. Dahil mataas ang grades mo, ipagluluto kita ng paborito mong carbonara. Igagawa din kita ng mango tapioca. Okay ba yun? Pakiramdam niya, nagningning ang mga mata niya sa oras na yun nang marinig ang sinabi ng ina bago siya nakangiting tumango dito. Siyempre naman po. By the way po, pwede ko po ba papuntahin si Dominic? Tanong niya na ang tinutukoy ay ang matalik na kaibigan. Nakita niya natigilan ng mama niya bago siya nato binigyan ng nanunuksong tingin. Ma, anong klaseng tingin yan? Bakit mo naman gustong papuntahin si Dominic, Aber? Sa halip, nang aasar na tanong nito. Para pa matikman niya yung luto mo, di ba? Sus, totoo ba? Aminin mo na. Hindi naniniwala ang tanong nito kaya tumawa siya. Totoo po, yun nga lang yung dahilan. At saka na-miss ko rin siya, mama. Nung isang buwan pa po kasi yung huli namin pagkikita, tapos bihira na lang din kami mag-usap. Dahil sobrang busy po namin pareho sa pag-aaral. Ayun. Lumabas din ang tunay na dahilan. Gusto mo nang makita si Dominic at talagang ginagawa mo pang dahilan yung luto ko, ha? Loko kang bata ka. Gusto mo lang pala makita yung crush mo. Natatawang sabi ng kanyang ina. Ma, hindi ko po crush si Dominic. Best friend ko lang po siya. Depensa niya. Naku, wag ka nang mahiya, anak. Normal lang naman na may magustuhan ka. Mag-18 years old ka na. Tapos 1 taon lang naman ang tanda sa'yo ni Dominic. Isa pa, ayos lang sa akin. Kung si Dominic pa yung lalaking magustuhan mo, botong-boto naman ako dun. Tila kinikilig pa na sabi ng kanyang mama. Kaibigan ko lang po talaga siya, promise. Natatawang sabi niya. Pero, nang aasar na inilingan lang siya ng kanyang ina. O sige na, tawagan mo na si Dominic at nang matikman niya ulit yung luto ko. Tumawa siya bago kinuha ang cellphone upang tawagan ng kaibigan. Hello, Lisette, napatawag ka? Dom, busy ka ba? Di naman, bakit? Magluluto kasi si mama ng merienda ngayon. Punta ka ha, para matikman mo ulit yung luto niya. Saka para makapag-bonding ulit tayo kahit paano. Sure. Papunta ako Papunta na ako kaya abangan mo ako sa gate. Saad ni Dominic sa kabilang linya. Bago siya nagpaalam at tuluyang binaba ang tawag. Matapos yon, ilang minuto lang ang hinintay ni Lizette bago nakarating si Dominic sa bahay nila. Ngiting-ngiti pa ito nang pagbuksan niya ng gate. I miss you. I miss you too, Lizette. At saka niyakap nila ang isa't isa. Pero mas na-miss ko yung luto ni tita. Saad ni Dominic habang yakap siya nito. Basta pagkain talaga yung usapan, napakabilis mo. Ngumisi naman sa kanya ang lalaki bago nagsalita. Siyempre naman, pagkain na yan . Napailing-iling na lamang siya sa sinabi nito. Bago ito inaya sa loob ng bahay nila upang makakain na. Ilang oras din ang tinagal ni Dominic sa bahay nila. At hindi niya maitatanggi na masaya siya sa araw na yon. Ngunit lingid sa kaalaman niya, isang trahedya pala ang nalalapit na mangyari sa buhay ni Dominic. Makalipas kasi ang ilang linggo, matapos ang araw na yon, ay hindi inaasahan ni Dominic na isang malagim na trahedya ang bubungad sa kanya sa araw mismo ng wedding anniversary ng kanyang mga magulang. Sana magustuhan nila yung regalo ko, lalo na si Mommy. Bulong niya habang naglalakad pa uwi sa bahay nila. Kagagaling niya lang sa gym,
Dumaan siya saglit sa isang mall upang bilhan ng regalo ang mga magulang niya. Dahil saktong wedding anniversary ng mga ito. Maya-maya pa malapit na siya sa bahay nila na makita niyang bukas ang gate nila. Ba't bukas ang gate? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Bago agad naglakad papasok sa gate ng bahay. Nang makapasok siya, ramdam niya ang pagbalot ng takot at kaba sa sistema niya. Nang makita na pati ang kanilang main door ay bukas din. Mom? Dad? Tawag niya sa mga magulang. Bago tuluyang pumasok sa loob. Napakatahimik ng buong bahay. Ngunit lalo lang tumindi ang kaba niya nang makitang nakakalat ang gamit sa sala at bukas din ang pinto ng mga kwarto sa loob ng bahay nila. At sa puntong yon alam na ni Dominic na may hindi magandang nangyari kaya dali-dali siyang tumawag ng pulis upang humingi ng tulong. Matapos ang tawag, muli niyang hinanap ang mga magulang. Mom! Dad! Nasaan po kayo? Tawag niyang muli sa mga ito bago nagsimulang pasukin ang bawat kwarto ng bahay nila. Hanggang sa napadpad siya sa second floor kung saan naroon ang kwarto ng mga ito. Sa lahat ng kwarto, ito ang kwarto ng mga magulang niya na tanging nakasara lang. Kaya naman dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob upang buksan ang pinto ng silid at gano'n na lang ang palulumo niya nang makitang duguan at wala ng buhay ang katawan ng kanyang mga magulang. No, no, no. This can't be Mom, Dad. Umiyak na siya, sumisigaw, bago nagtungo sa katawan ng mga magulang niya at niyakap ang mga ito. Please, huwag niyo po ako iwan, Mom. Mom! Sino gumawa nito sa inyo? Aniya, habang nananatiling yakap ang katawan ng mga ito. Hindi alam ni Dominic kung ilang minuto o oras siyang nasa ganoong posisyon. Hanggang nakita na lamang niya ang pagpasok ng mga pulis sa kwarto, kung nasan siya, pati ang walang buhay niyang mga magulang. Sir, hanapin niyo po ang gumawa nito sa mga magulang ko. Nagmamakaawa po ako, tulungan niyo po ako maipakulong ang gumawa nito. Pakiusap niya sa isang pulis. Iimbestigahan pa namin ang nangyari, iho. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin na lahat para mabigyan ng hustisya ang mga magulang mo. Sabi ng pulis bago umalis sa harap niya. Siya naman, muling napatingin sa mga magulang niya, kasabay ng pagkuyom ng kanyang kamao dahil sa galit para sa may kasalanan ng lahat. Sa kabilang banda, lumipas ang ilang araw na iburol din ng mga magulang ni Dominic. At isang gabi papasok na sana si Lisette sa lugar kung saan nakaburol ang mga ito. Nang makita niya ang kanyang ama na may katawagan sa cellphone. Siguraduhin yung walang makikitang ebidensya. Kung hindi kayo ang isusunod ko sa mag-asawang yan, naintindihan niyo? Galit ang boses na sabi nito sa kausap. Hindi niya narinig ang sagot ng kausap ng kanyang ama, ngunit nakita niya ang pagngisi nito. Good. Ganyan dapat. Ayusin niyo ang trabaho niyo at huwag niyong sayangin ang perang binabayad ko sa inyo. Matapos noon, binaba na nito ang cellphone. Bago lumingon sa gawin niya kaya mahina siyang napasinghap. Lizette, ano ginagawa mo dito? Papa, sinong kausap niyo? Anong ebidensya ang sinasabi niyo? May kinalaman po ba yun sa kaso ng mga magulang ni Dominic? Hindi niya mapigilang magtanong, pero hindi siya nito sinagot. Bagkos, malamig lang siya nitong tinignan. Hindi mo na kailangan malaman. Pumasok ka na sa loob, damayan mo na lang ang kaibigan mo. Sabi nito bago siya nilagpasan at nauna nang pumasok sa loob. Siya naman ay sandali munang napatitig sa papalayong bulto ng ama, bago nagpa siyang pumasok na rin. Samantala lumipas pa ang ilang araw, tuluyan nang nailibing ang mga magulang ni Dominic. Kasabay noon, ang pagtira niya sa bahay nila Lisette dahil kinupkop siya ng ninong niya na siyang ama nito. Wala na ang mga magulang ko, Lisette. Pinatay sila, Lisette. Pagbabayarin ko ang gumawa nun sa mga magulang ko, pagbabayarin ko sila. Saad ni Dominic na magkausap sila ni Lisette. Sa garden sila ng mga ito. Nandito lang ako, Dom. Ako, si Mama at si Papa. Nandito lang kami para sa'yo. Hindi ka namin iiwan. Tama si Lisette. Iho, hindi ka namin pababayaan. Bilang matalik na kaibigan ng iyong ama. At bilang ninong mo na rin, ako na muna ang bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan lalo na at nandito ka sa poder ko. Segunda ng ninong niya na hindi na malayang nasa likod na pala nila.
Nagangat siya ng tingin dito bago tumango. Salamat po, Ninong. Wala yon, iho. Ginagawa ko lang ang lahat para managot ang may pakana sa nangyari kay Dexter at Vivian. Napatango siya bago nagsalita. Ninong, di ba yung magkasosyo kayo ni Daddy sa negosyo? May nakaaway ho ba siya? O may kilala ho ba kayo may galit sa kanya? Ninong, baka po isa sa kanila yung gumawa ng mga ito. Napansin niya ang sandaling pagkabato nito sa kinatatayuan bago muling nagsalita. Wala naman, iho. Walang nakakaaway ang mga magulang mo. Kung wala namang nakaaway sina tito, hindi kaya may galit o inggit sa kanila yung taong gumawa nito? Hinuha ni Lizette. Tumango siya dahil gaya nito, ganon din ang naiisip niya. Ninong, posible ho yun. Ganon din ho ang iniisip ko. Kumalma ka muna, iho. Sa totoo lang ay tapos na ang investigasyon at nalaman nila ang pagnanakaw ang motibo ng pumatay sa kanila. Ang sabi ng laban daw ang mga magulang mo kaya ganoon ang nangyari. Umahon ang galit sa sistema niya bago marahang umiling sa sinabi nito. Hindi, Ninong. Hindi pagnanakaw yun. Noong araw na namatay sila, mga gamit lang sa sala ang magulo. Pero sigurado ako na kompleto pa rin ang mga yon. Bukod doon yung mga kwarto kahit bukas sa mga pinto, maayos sa mga yun ang pasukin ko. Tanging sa sala at kwarto lang nila mamatdad ang nagulo. Kaya alam ko hindi yun pagnanakaw. Na hindi nga nila hiningi yung statement ko. Kaya paano nila sabing pagnanakaw nga talaga yung motibo? Malakas po yung kutob ko. Na may inggit yung mga pumatay sa magulang ko. Sinadya ito. Kung walang nawala sa mga gamit nyo gaya ng sinabi mo, Dominic, hindi talaga malabong pinagplanuhan na nangyari sa kanila. Saad ni Lizette. Papa, tulungan po natin si Dominic. Baka nagkaroon ng pagkakamali kaya ganun ang resulta ng investigasyon. Bukod doon tama si Dominic. Hindi nila hiningi ang statement niya kahit siya mismo yung nakakita sa katawan ng mga magulang niya. Nakita niya na napalanok muna ang ninong niya bago ito muling nagsalita. Tanggapin na lang natin ang nangyari. Sa ngayon, mas mabuting mag-focus tayo sa mga naiwan ng mga magulang mo, Dominic. Para naman hindi masayang ang pinaghirapan nila. Tinignan siya nito ngunit agad ding nag-iwas ng tingin. Siya naman nanatili ang dismayadong titig sa kanyang ninong. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit tila mabigat ang loob niya. At tila ba may pagdududa siyang nararamdaman. Ngunit ipinagsawalang bahala niya na lamang yon. Samantala, sa paglipas ng ilang buwan, mula nang tumira si Dominic sa bahay nila, pansin ni Lizette na unti-unti nang bumabalik ang dati nitong sigla. Dominic, kape ko yan! Asik niya rito isang umaga nang agawin nito ang baso ng kapeng tinimpla niya. Ay, kape mo ba to? Akala ko naman tinimpla mo para sa akin. Nakangising sabi ng binata. Ba't naman kita pagtitimplahan na, Ber? Namewang siya bago tinaasan nito ng kilay. Kasi gwapo ako. Ha? Tumigil-tigil ka nga, Dominic. Maaga pa para magyabang at magbuhat ng sariling bangko, ha? Tumawa naman si Dominic sa kanya. O sige, mamayang gabi na lang ako magyayabang para hindi na maaga. Nang aasar na sabi nito sa kanya, kaya pabiro siyang napairap. Maya-maya, nakita niyang uminom ito ng kape bago nang aasar na ngumiti sa kanya. Sarap ng kape. Sana pala asin na lang yung nilagay ko. Nakangising sabi niya pero tinawanan lang siya ni Dominic bago muling uminom ng kape. Kaya napailing na lang siya. Lumipas pa ang ilang linggo na kundi kulitan ay puro pag-aasaran ng ginagawa nilang dalawa. Alam ni Lizette na masakit pa rin para dito ang nangyari sa magulang nito. Ngunit masaya siyang makita na sinusubukan ni Dominic na maging masaya muli. Isang araw, abala si Lizette sa pagbe-bake nang pumasok si Dominic sa kusina. Wow, baker ka na pala ngayon. Nakangising tanong nito. Mga asar ka na naman ba? Wala ako sa mood, ha? Kunwari matari na saad niya. Dahil balak niya itong asarin. Oh, relax. Nagtatanong lang eh. Bad mood ka? Bakit? Red days mo? Sa halip na sumagot, ipinagpatuloy na lang niya ang ginagawa. Hanggang sa napaigtad siya, nang bigla nitong sundutin ang tagiliran niya kung saan siya may kiliti. Dominic? Nanlalaki ang matang gulat na saway niya sa binata. Bad mood ka?
Nakangiting tanong ulit nito bago muling sinundot ang tagiliran niya. Kaya muli siyang napaigtad. Dominic, tumigil ka na ah. Saway niyang muli. At sa pagkakataong yun, umatras na siya. Dahil naglalakad ito palapit sa kanya. Ah? Ano yun? Nang aasar na tanong nito, bago mabilis siyang hinawakan sa bewang at saka kiniliti. Hindi niya mapigilan ng matawa at magpumiglas sa ginawa nito. Dominic! Ano, bad mood ka pa? Tumatawang tanong nito. Hindi! Maya-maya, binitiwan na rin siya ni Dominic bago ito hinihingal na nagsalita. Good. Akala ko bad mood ka pa eh. Inirapan niya ang lalaki bago siya mahinang tumawa. I was just kidding you. Hindi ko naman inakala na maniniwala kang bad mood talaga ako. Napasulyap siya sa t-shirt nito at napailing nang makitang nalagyan niya ng konting harina. Dahil siguro sa pagpupumiglas niya kanina. Kulit mo kasi eh, yan tuloy nalagyan ng harina yung damit mo. Saan niya bago kumuha ng pamunas. Saka lumapit sa binata upang punasan ng harina na nasa damit nito. It's fine. Harina lang yan. Mas importante sa kanya na patawa kita. Anito kaya napangiti siya. Bago ang pisngi naman ito ang pinunasan niya nang makita niyang may harina din doon. Joke nga lang yun, aasrin nga lang sana kita eh. Sabi niya bago natigilan nang maramdaman niyang hinawakan siya ni Dominic sa magkabilang bewang. Bakit mo naman ako gustong asarin? Sobrang lapit nilang dalawa sa isa't isa at titig na titig pa sa mga mata nila. Kaya hindi niya naiwasang mapalunok. Gusto ko lang. Sagot niya bago muling napalunok nang makita niyang bumaba ang tingin nito sa labi niya. Dominic. Lizette, can I kiss you? Marahang tanong nito sa kanya na bahagyang nagpaawang sa mga labi niya. Sandali pa silang muling nagkatitigan bago niya natagpuan ang sarili na tumatango habang dinadama ang nararamdaman niya ngayon. At tuluyan niya nang naramdaman ang paglalapat ng labi nilang dalawa. Ilang segundo ring magkalapat ang labi nila. Bago niya agad na itulak ang lalaki, nang marinig niyang may tumikim at nang lingunin niya kung sino yon, nakita niya ang kanyang ina. Ma? Kabado niyang tawag dito. Tita, magpapaliwanag ko ako. Sabi ni Dominic sa kanyang ina na seryosong nakatingin sa kanilang dalawa. Umupo kayong dalawa. Tinuro nito ang upuan na nasa kusina, kaya agad silang naupo doon. Magtapat nga kayo sa akin, gusto niyo ba ang isa't isa? Tanong ng kanyang ina. At handa na sana siyang sumagot nang maunahan siya ni Dominic. Opo, tita. Gusto ko po si Lizette. Gusto ko po yung anak niyo. Gulat na napalingon siya kay Dominic dahil sa sinabi nito. Are you sure, iho? Talaga bang seryoso kang gusto mo ang anak ko? Dinig niyang tanong ng kanyang ina, kaya agad na tumango si Dominic. Sigurado po ako, tita. Gusto ko po ang anak niyo. At kung papayagan niyo po ako, gusto ko po sanang ligawan si Lizette. Ang anak ko lamang ang makakapag-desisyon yan. O sige, iiwan ko na muna kayo na makapag-usap kayong dalawa. Nang sila na lang muli ang nasa kusina, agad siyang nagtanong sa lalaki. Dominic, ano yun? Totoo ba yung sinabi mo kay mama? Gusto mo ko? Yes, Lizette. Gusto kita. I really, really like you. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kailan nagsimula ang pagkakagusto ko sa'yo. Siguro gaya ng sabi ng mga magulang ko, matagal na talaga kitang gusto. Pero tinatanggi ko lang. Siguro noon pa man gusto na talaga kita. Lizette, alam ko nakakagulat, pero yun ang totoo. I like you. And I'll do everything para patunayan sa'yo na totoo ang nararamdaman ko. Nakagat ni Lizette ang ibabang labi bago nag-iwas ng tingin sa lalaki. Hindi ko alam, Dominic. Masyado nakakabigla yung mga sinabi mo. Ngumiti ito bago marahang sinapo ang kanyang pisngi. It's fine, Lizette. I understand na nagulat ka dahil sa mga nalaman mo. Hindi mo kailangan magmadali. Hindi mo kailangan bigyan ako ng agarang sagot. Handa ako hintayin ka kung kailan ka magiging handa. And I promise to you na maghihintay ako at habang hinihintay kita, gagawin ko lahat para maiparamdam sa'yo
At papatunayan ko na totoo yung nararamdaman ko para sa'yo. I promise you that. Saad nito bago siya napapikit, nang maramdaman ang paghalik nito sa noon niya. Sa kabilang banda matapos ang araw na yon, siniguro ni Dominic na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maiparamdam kay Lizette na seryoso siya sa babae. Dominic, ang aga. Pero ba't gising ka na? Tanong sa kanya ng ina ni Lizette nang maabutan siya ditong pababa sa hagdan. Kahit madaling araw pa lang, magluluto ho sana ako ng breakfast para kay Lizette at para na rin ho sa inyo. Nakita niya na pangiti ito bago tinuro ang kusina. Ako na sana magluluto. Pero dahil alam kong naliligaw ka sa anak ko, o sige, ikaw na magluto. Really, tita? Yes. Sige na, simulan mo nang magpakitang gilas sa anak ko. Sige po, salamat po, tita. Sa mga sumunod na araw, ganoon ang ginawa ni Dominic. Pinagluluto niya si Lizette. Hinahatid sundo niya ito sa school at mas pinagbubutihan niya ang panliligaw dito. Ganon ang ginagawa niya sa loob ng halos ilang buwan hanggang sa sumapit ang araw na tuluyan na siyang sinagot nito. You know what? Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang boyfriend na kita. Biruin mo yun? Best friend na kita noon, tas ngayon boyfriend na kita? Masayang sabi ni Lizette isang hapon, habang nakaupo sila sa may veranda at sabay na pinapanood ang paglubog ng araw. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na sinagot mo ko. Mahal na mahal kita, Lizette, at pinapangako kung hindi kita pababayaan. Mahal din kita, Dominic. Nakangiting saad niya bago patakan ng halik sa labi ang lalaki. Aba? Mukhang nagustuhan mo pa. May papikit-pikit ka pa dyan? Pang-aasar ni Lizette sa lalaki. Kunwari ka pa. Isayo ko lang din naman natutunan yan. Saad nito kaya napahalakhak siya bago mahigpit itong niyakap. Lumipas ang ilang buwan. Naging maayos ang relasyon nila ni Lizette. Ilang beses na ring nagkaroon ng pangyayari sa pagitan nila. Bukod doon, may mga pagkakataon din na nagkakaroon sila ng maliit na pagtatalo, pero agad din naman nilang nalulutas sa mga yon. Ngunit nagbago ang lahat, isang araw. Paakyat na sana si Dominic sa kwarto ni Lizette nang mapadaan siya sa opisina ng kanyang ninong, kung saan narinig niya ang galit na boses nito. Ano sinasabi mo? Ano hindi pwede mapunta sa pangalan ko ang negosyo nila? Nasa poder ko ang nag-iisang anak nila. Sinabi ko naman sa iyo sa oras na handa na ang batang to, ibibigay ko rin sa kanya mga yon. Isa pa, hindi ko na nakawan yon. Ang gusto ko lang, ako muna magpatakbo. Patay naman na sila. At sigurado akong babagsak lang ang negosyo kung anak nila mag-aasikaso nun. Kumunot ang kanyang noo sa narinig. Pero hindi niya mapigilan ang sarili na makinig palalo at pakiramdaman niya ang nangyayari. Ilang minutong tumahimik ang paligid matapos ang sinabi ng ninong niya. Bago niya narinig ang paghagis ito na isang bagay, kasabay ng galit na pagsigaw nito. Buisit! Buisit talaga kayo, Dexter at Vivian. Dapat talaga pinahirapan ko muna kayo bago ko kayo pinatay. Galit na sigaw nito. At hindi niya napigilan ang pag-awang ng kanyang labi dahil sa gulat. Kasunod ng unti-unting pagkuyom ng kamao dahil sa galit. Sinino ang pumatay kay Mom at Daddy? Mariing bulong niya bago galit na pinihit ang doorknob. At walang paalam na pumasok sa opisina ng lalaking tinuring niyang kapamilya. Nakita niyang nagulat ito dahil sa pagpasok niya. Pero agad ding umiti kaya lalo siyang nakaramdam ng galit. O Dominic, anong ginagawa mo dito, iho? Nakangiting tanong nito na parabang wala lang dito ang ginawang krimen. Paano mo nagawang harapin ako nang hindi na ako konsensya, ninong? Sa halip ay malamig na boses na tanong niya. Konsensya? Ba't naman ako makukonsensya? May ginawa ba akong mali sa'yo? Pagmamaang maangan pa nito. Stop pretending that you didn't do something wrong. I heard you. You killed my parents. Hindi nasindahan ninong niya. Bagkos, tinawanan pa siya nito. Kaya mas lalo siyang nagalit dito. At sa gigil niya, kinwelyuhan niya ito. Stop laughing! Wala kang konsensya. Pinatay mo yung mga taong walang ibang ginawa kundi ang tulungan ka. Pinatay mo yung mga magulang ko. Ito ang tatandaan mo.
Kahit na 5 wala kang makukuha sa pag-aari ng mga magulang ko at sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ginawa mo sa kanila. Mariing sabi niya, bago ito sinuntok na makitang imbes na matakot ngumisi pa. Sige lang bata, gawin mo ang sinabi mo. Hindi kita pipigilan. Pero sisiguraduhin kong hindi ko rin tatantanan ng babaeng mahal na mahal mo. Nakangising sabi nito at alam niyang si Lizette ang tinutukoy nito. Really? Ganyan ka kasama? Pati sarili mong anak handa mong saktan? Hindi makapaniwalang tanong niya. Bago kumunot ang noon ang bigla itong humalakhak. Sariling anak? Huli ka na sa balita bata. Hindi ko anak si Lizette. Anak yan ang magaling kong asawa sa ibang lalaki. Gusto mo bang malaman ko sino totoong tatay niya ha? Yung pinsan ko, yun ang tunay niyang ama pero patay na yun. Pinatay ko rin gaya ng ginawa ko sa magulang mo. Napakasama mo. Masama talaga ako, Dominic. Sa totoo lang, matagal ko na rin dapat pinatay si Lizette. Dahil siyang laging nagpapaalala sa akin kung paano ako niloko ng pinsan ko at ng magaling kong asawa. Wag na wag mong susubukang saktan si Lizette. Sige, madali naman akong kausap. Hindi ko sasaktan ng babaeng mahal mo. Pero kapalit nun, ikaw ang mananakit sa kanya. Simple lang naman ang gagawin mo eh. Hihiwalayan mo lang siya. Mahal na mahal ka nun, alam kong masasaktan yun. Hindi ko hihiwalayan si Lizette. Ano ba mahirap nun, Dominic? Hihiwalayan mo lang naman siya para hindi ko siya patayin. O baka naman gusto mong masaksihan kung paano bawian ang buhay ang babaeng mahal mo. Mamili ka. Ano mas gusto mo? Nakangising tanong nito. Hindi siya nakasagot sa tanong nito. Kaya mas lalong lumawak ang ngisi nito bago muling nagsalita. Ganito, bibigyan kita ng 2 araw. Sa loob ng 2 araw at hindi mo pa siya hinihiwalayan, papatayin ko siya mismo sa harap mo. Nito pagkatapos nilagpasan siya at iniwang mag-isa sa loob ng opisina. 2 araw ang makalipas. Nag-isip-isip si Dominic at buo na ang kanyang pasya na huwag hiwalayan ang kanyang kasintahan. Ngunit nagbago din ang desisyon niya nang makita niyang sinasakyan ng kanyang ninong si Lizette. Hindi niya kayang makitang sinasaktan nito, kaya kahit labag sa kalooban niya, napilitan siyang hiwalayan nito upang masiguro ang kaligtasan nito. Seryoso ka ba, Dominic? You wanna break up with me? Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Lizette nang sabihin niyang makikipaghiwalay na siya dito. Nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito, pero pinigilan niya ang sarili na magpakita ng kahit anong emosyon. Kahit pa sa kaloob-looban niya, gustong-gusto niya itong yakapin. Yes, Lizette. Why? Masaya naman tayo, diba? We were even planning for a future, ba't biglang ganito? Ba't ka nakikipaghiwalay? Because I realized that I don't really love you. Ano, Lizette? Sapat na rason na ba yan para maghiwalay tayo? Napalunok si Lizette bago siya mariing tinitigan. Bakas sa mga mata nito ang sakit at sa mga sandaling yun ay parang gusto niyang bawiin ang mga sinabi niya. Ngunit muling pumasok sa isip niya ang posibleng mangyari dito kundi niya ito hihiwalayan. Sapat na, Dominic. Tumango si Lizette sa kanya. Umalis ka na at huwag ka na magpapakita sa akin. Malamig ang boses na saad nito bago siya tinalikuran at naglakad palayo sa kanya. I'm sorry. Bulong niya habang nakatitig sa papalayo nitong bulto. Sa kabilang banda, labis ang sakit na naramdaman ni Lizette dahil sa hiwalayan nila ni Dominic at hindi niya may tatangging nagkaroon siya ng galit dito. Lalo na nang malaman niyang kinagabihan, agad ding umalis ang lalaki sa bahay nila. Ilang araw din siya nakakulong sa kwarto dahil sa nangyari na naging dahilan upang magalit ang kanyang ama. Kasabay nun ang pagkahilo at pagsusukang naranasan niya. Ano pa nakain kong hindi maganda? Katatapos nilang dumuwal dahil nakaramdam siya na parang hinahalukay ang kanyang sikmura. Ano ba nangyayari sa Lizette? Tuwing umaga ka na lang ganyan. Pagkastigo niya sa sarili, bago hindi sinasadyang napatingin sa cabinet kung saan nakalagay ang mga sanitary napkins na wala pang bawas. Posible kayang buntis ako? Kinakabahang tanong niya sa sarili nang pumasok sa isip niya ang ilang beses na pagtatalik nila ni Dominic noong magkasintahan pa sila. Dahil doon,
Nagpasya siyang lumabas ng araw na yon upang bumili ng pregnancy kit. Sakto naman na umalis ang mga magulang niya, kaya malaya siyang makaalis na hindi nalalaman ng mga ito. Nang makabili agad siya, umuwi siya ng bahay upang gamitin ito at hindi niya mapigilan ang kanyang kaba habang hinihintay ang magiging resulta. Makalipas ang ilang minuto na paghihintay, napasinghap siya na makita ang 2 linya na resulta ng pregnancy kit. Buntis ako! Bulong niya bago lumuluhang napahawak sa kanyang tiyan. 1 linggo ang lumipas, nalaman din ng magulang niya ang tungkol sa kondisyon niya. At talagang nagpabuntis ka? Hindi mo man na ba naisip ang pagpapaaral namin sa'yo? Sa tingin mo ba magagawa mo pa makapagtapos ngayong buntis ka na? Galit na tanong ng kanyang ama. Ricardo, kumalma ka. Saan ang mama niya? Manahimik ka, Liza. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa anak ko, edi sana pinatay ko na lang yun noon pa. Nagulat siya sa sinabi ng kanyang ama. Magsasalita na sana siya na unahan siya ng kanyang ina. Makakalaban muna ako bago mo yan magawa sa anak ko. Sinasabi ko sa'yo, Ricardo, sa oras na may gawin kang hindi maganda sa anak at sa apo ko, hindi ako magdadalawang isip na burahin ka sa mundo. Galit na sabi ng kanyang ina bago siya iginiya patungo sa kanyang silid. Bakit po sinabi ni Papa? Parang hindi niya ako anak kung makapagsalita siya sa akin. Narinig niyang napabuntong hininga ang kanyang ina bago ito nagsimulang magkwento sa kanya kung saan nalaman niya na hindi niya pala totoong ama si Ricardo. Pasensya ka na. Kasalanan ko kung bakit ganyan siya. Pero sisiguraduhin ko hindi niya kayo masasaktan ng apo ko. Saan nito bago siya niyakap ng ina? Hindi naging maganda ang mga nangyari sa mga sumunod na araw. Hanggang sa umabot sa puntong nais ipalaglag ng kinikilala niyang ama ang ipinagbubuntis niya. Manahimik ka. Hindi ko gagawin yan sa anak ko. Galit na sabi niya rito. Ikaw ang manahimik. Tinutulungan na nga kitang alisin yung problema sa buhay mo. Tas ganyan pa ang papakita mong asal? Humakbang ito papalapit sa kanya. Kaya mabilis niyang kinuha ang baril nito na ipinatong nito kanina sa lamesa at agad tinutok dito. Subukan mo lumapit. Hindi ako magdadalawang isip na iputok to sa'yo. Wala ang kanyang ina ng mga oras na yon. Kaya pilit niyang tinatagan ang kanyang loob upang protektahan ang sarili at ang pinagbubuntis niya laban kay Ricardo. Ibaba mo yan! Sigaw nito bago humakbang palapit upang agawin sana ang baril sa kanya. Nagulat siya sa paghakbang nito kaya hindi sinasadyang 2 beses niya nakalabit ang gatilyo ng baril at nakita niya kung paano ito napaluhod habang sapuang siya na tinamaan ng bala. Lisette! Rinig niyang sigaw ng kanyang ina na kararating lang bago siya agad dinaluhan. Mama, hindi ko ho sinasadya. Sasaktan niyo ako pati yung pinagbubuntis ko kapag hindi ako lumaban. Alam ko, anak. Naintindihan ko. Saad ng kanyang ina bago ito tumawag ng ambulansya na agad namang dumating makalipas ang ilang minuto. Matapos ang araw na yon, minabuti ni Lisette na umuwi muna ng probinsya. Ayaw niya na kasing maulit ang ganong pangyayari, lalo na at buntis siya. Sa probinsya tumira siya sa rest house sa pagmamay-ari ng kanyang ina, kung saan kasama niya ang 2 kasambahay. Mag-iingat ka dyan, anak. Wag na wag mong kalilimutan na magpa-check up, ha? Bili ng kanyang ina nang minsang magkausap sila sa video call. Opo, ma. Babalitaan ko po kayo sa pagbubuntis ko. Mag-ingat din po kayo dyan. At balitaan niyo rin po ako sa mga nangyayari, ha? Ngumiti ang kanyang ina. At matapos nun, ilang saglit pa sila nag-usap bago nagpaalam sa isa't isa. Lumipas ang ilang buwan at naging maayos ang pananatili ni Lisette sa probinsya. Maselan at hindi madali ang pagbubuntis niya, lalo pa nang malaman niyang quadruplets ang dinadala niya. Dahil doon, mas lalo siya naging maingat at malaki rin ang pasasalamat niya sa mga kasama niya dahil tinulungan siya nito hanggang sa tuluyan siyang makapanganak. Naku, ang gagwapo at ang gaganda naman ng mga apo ko. Puri ng kanyang ina nang bisitahin siya nito sa ospital. Napangiti siya bago pinagmasdan ng mga anak niya. Tama po kayo, ma. Ang gugwapo at ang gaganda ng mga anak ko. Kahit kailan hindi ako magsasawang pagmasdan sila.
Ano naman ang mga pangalan nila anak? Damian at Livin po. At sa babae, Lian at Daphne. Bagay na bagay sa kanilang pangalan nila anak. Naku, ang sarap talaga nilang pagmasdan. Mahina siyang tumawa bago tumango-tango bilang pagsang-ayon sa sinabi ng kanyang ina. Makalipas ang 6 na taon, isang ngiti ang kumawala sa labi ni Lizette nang marinig niya ang boses ng kanyang mga anak. Mommy, good morning! Marahan siyang natawa ng sabay-sabay pa ang mga ito na bumati sa kanya. Good morning mga anak, ready na ba kayong pumasok sa school? Yes po, Mommy. Sagot ni Lian. Me too, Mommy, but may favor po ako kung okay lang po. Sure. Ano bang favor mo, Daphne? Pwede mo bang dagdagan yung baon kong food? Please. Gusto ko pang bigyan yung magiging friend ko sa school eh. Okay lang po. Malambing na tanong nito. Nakangiti siyang tumango bago marahang hinaplos ang buhok ng anak. Of course, anak. Okay na okay lang. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, dadagdagan ko yung ipapabaon kong food sa inyo para kapag may gusto kayong bigyan ay may bibigay kayo, okay? Sunod-sunod na tumango naman ang mga anak niya, kaya lalo siyang napangiti. Mami, pogi na ba ako? Maya-maya tanong ni Levine. Inaayos ito ang buhok at nagpapapogi sa harap niya. Kagabi mo pa tinatanong si Mami, Levine. Nakasimangot na saad ni Damien sa kapatid kaya natawa siya. It's fine, Damien. Syempre naman anak, poging-pogi ka. Kayo ni Damien, super pogi kayong dalawa. Heard that, Damien? Pogi daw tayo. Parang matanda at nakangising sabi pa ni Levine sa kapatid nito. Syempre, mana tayo kay mami at daddy natin. Pagsang-ayon ni Damien sa kapatid. Daddy? Biglang tanong ni Lian tapos bumaling sa kanya. Mami, uwi na po si Daddy? Are we going to see him na po? Sabik na tanong nito kaya napalunok siya. Mommy, excited na po kami makita si Daddy. Saan po siya? Nag-aalangang napangiti siya bago sumagot sa mga anak. Busy pa yung daddy niyo, mga anak? Lumungkot naman ang mukha ng mga ito. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil dadalhin ko siya agad sa inyo oras na magkita kami. Talaga po? Yay! We love you, Mommy. Thank you po. Napangiti na lamang siya bago sinuklian ng yakap ang mga anak. Samantala, malamig naman ang matang tumingin si Dominic sa private investigator niya nang pumasok ito sa kanyang opisina. Anong balita sa pinapahanap po sa'yo? Nalaman ko na ho kung saan nakatira at kung sino-sinong kasama niya. Inabot ito sa kanyang brown envelope na agad niyang binuksan. Laman nun ang larawan ng babaeng mahal niya. 6 na taon na ang lumipas at hindi nawala ang pagmamahal niya para kay Lizette. Kaya naman matapos niyang magsikap at maging sikat na negosyante, agad niya itong pinahanap kasabay ng unti-unting pagpapabagsak niya sa taong pumatay sa kanyang mga magulang. Yan po ang bagong kuhang larawan ni Lizette Imperial, sir. Sa isang rest house sa La Union po siya nakatira sa loob ng 6 na taon. At bukod po sa kasambahay, kasama niya rin po yung 4 niyang anak. Kumunot ang noon niya sa narinig. 4 na anak? Yes, may mga anak na po siya. Ibig sabihin may asawa na siya? Parang nanghina siya sa naisip na posibleng may asawa na si Lizette. Wala po, sir. May mga anak lang po siya pero hindi ko po nalaman kung sino ang ama ng mga bata. Base po sa nakalap ko, 6 na taon na rin po yung nakalipas mula na isilang niya ang quadruplets ng mga anak niya. Nasa loob din po ng envelope ang litrato ng mga bata. Tinuro nito ang envelope na hawak niya kaya muli niyang kinuha ang natirang litrato sa loob nun. Yan lang po nakalap ko, sir. Nasa loob po ng envelope na yun ang address ng rest house na tinitirahan nila. Pati na rin po yung address ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya bilang sekretarya. Huling sabi nito bago nagpaalam. Nang makaalis ng investigator, hindi mapigilan ni Dominic ang mabilis na pagtibok ng puso niya habang nakatingin sa larawan ni Lizette pati na rin ang mga anak nito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang emosyon habang nakatingin doon. Kamukhang kamukha niya kasi ang 2 batang lalaki, lalo na nung kaedad niya pa lamang ang mga ito. At nang titigan niya naman ang 2 batang babae, para itong mga batang bersyon ni Lizette. Mga anak ko.
Maluha-luha niyang bulong. Sa tingin niya ng mga oras na yon, hindi niya na kailangan pa magpa-DNA test para mapatunayan. Dahil sa tingin niya pa lang at sa paraan ng emosyon ng mga bata sa larawan, sapat na para masabing anak niya ang mga bata. Malapit na si Daddy mga anak. Bulong niya habang pinagmamasa ng litrato. Sa kabinalingan ang larawan ni Lizette. Wait for me, Lizette. I will do everything to take you back. Hindi ko hahayaan magkahiwalay ulit tayo. Sa sumunod na araw, walang sinayang na oras si Dominic at agad siyang bumiyahe patungong La Union upang simulang suyuin ang kanyang mag-iina. Nang makarating siya sa La Union, agad niyang pinuntahan ang rest house kung saan nakatira si Lizette. Nag-doorbell siya ng paulit-ulit hanggang sa lumabas ang isang kasambahay. Sino po sila, sir? Ano pong kailangan niyo? Nandiyan po pa si Lizette Imperial? Umiling ang kasambahay. Wala po, sir. Kaalis lang po nila ng mga bata. Kung gusto niyo po, tatawagan ko si Ma'am Lizette para ipaalam sa kanya na hinahanap niyo siya. Hindi na. Babalik na lang ako bukas. Salamat. Sa kabilang banda, ilang oras matapos ang maghapong pamamasyal ni Lizette kasama ang mga anak niya, nagpasya na silang umuwi na. Mommy, thank you so much po. I enjoyed. Pasasalamat ni Damian na sinigundahan naman ng mga kapatid nito. Ngumiti naman siya bago inayos ang damit ng mga anak. Katatapos niya lang kasing linisan at bihisan ng pantulog ang mga ito. You're welcome mga anak. Huwag kayong mag-alala. 2 araw ang day off ko. Bukas magpipiknik naman tayo sa garden. Ayos ba yun sa inyo? Siyempre naman, Mommy. O sige, gagawin natin yun bukas ha. Sa ngayon, matulog na kayo. Gabi na rin kasi. Good night na, okay? Good night, Mommy. Hindi rin naman nagtagal at nahimbing na agad sa pagtulog ang kanyang mga anak. Dala din siguro ng pagod sa kakalaro at pamamasyal nila kanina. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Aniya, at isa-isang hinalikan ng mga ito sa noo. Saka siya lumabas ng kwarto. O Ate Blessy, ba't kising ka pa? Tanong niya sa isang kasambahay na nakasalubong niya papunta sa kusina. Uminom lang po ako ng tubig, ma'am. Sagot niya, kaya napatango siya at nagpatuloy sa pagpunta sa kusina. Ma'am, kanina po pala may nagpuntang lalaki dito. Hinahanap po kayo. Lalaki? Sino naman daw? Hindi ho nagpakilala, ma'am, pero gwapo, matangkad. Maskulado rin po yung katawan, ma'am, parang artista. Maliligaw niyo ba yun, ma'am? Nangingiting tanong nito at sa hindi malamang dahilan nakaramdam siya ng kaba. Ate Blessy, anong itsura ng lalaki nagpunta kanina? Sobrang gwapo, ma'am. Para pong artista talaga. Pero, isa talaga sa pinaka napansin ko parang may kahawig siya, ma'am. Kaya ang kaso, hindi ko pumawari kung sino. Hayaan niyo po kapag naalala ko, sasabihin ko agad sa inyo. Ngiting sabi nito, kaya tumango siya bago nagpaalam sa kaumakyat sa kanyang silid. Hindi naman siguro si Dominic yung nagpunta, di ba? Tanong niya sa sarili na makapasok siya sa kwarto. Tama, hindi si Dominic yun. Hindi niya ako mahal para mag-aksaya ng panahon na puntahan at hanapin niya pa ako. Pangungumbinsi niya sa sarili bago nagpa siyang matulog. Kinabukasan abala si Lizette sa pagluluto ng mga pagkain para sa planong pagpipiknik nila ng mga anak niya. Nang lapitan siya ng kasambahay. Ma'am, nariyan po yung lalaki kahapon. Hindi ko nga po sana papapasukin ang kaso po yung bata po mismo yung humilas sa kanya papasok ng gate. Pero wag po kayo mag-alala. Bago ko kayo puntahan, inila ko yung gate para masigurong hindi sila basta-basta makakalabas. Sabi nito kaya bumuntong hininga siya at tumango. Nasaan ba sila Ate Blessy? Nasa garden, ma'am. Ganun ba? Sige, pakatulungan na rin ho ako na dalhin to sa garden. Nagpakilala ba yung lalaki? Opo, ma'am. Dominic Herrera daw po yung pangalan. Pakiramdam niya, nanlamig ang buong katawan niya. Dominic Herrera? Siya nga pala, ma'am. Nalaman ko na rin kung sino yung kahawig niya. Sino? Si Damian at Livin ho. Magkakahawig silang 3, ma'am. Parang ang mag-aama yung mga yun eh. Ma'am. Siya po ba yung tatay ng mga bata? Biglang tanong nito. Hindi niya sinagot ang tanong ng kanyang maid at binilisan na lang ang paglalakad hanggang sa makarating sa garden. Nakita niyang masaya na ikipag-usap ang mga ito sa isang lalaki na kahit nakatalikod man sa gawin niya ay sigurado siya kung sino.
Mommy! Tawag sa kanya ng mga anak nang makita siya. Kasabay nun ay ang pagpihit paharap at pagtatama ng tingin nila ni Dominic. Malamlamang titig nito sa kanya. Ngunit matalim at malamig ang tingin na iginawad niya rito. Mami, thank you po kasi pinapunta niyo na si Daddy. Mami, kamukha po namin ni Levin si Daddy. Daddy is so handsome like us, Mom. Sunod-sunod na sabi ng mga bata, habang nakangiting palipat-lipat ang tingin sa kanila ni Dominic. Nag-iwas siya ng tingin bago binalingan ng kasambahay na nasa likuran niya. Ate Bless, pakipasok mo na yung mga bata sa loob. Utos niya na agad namang sinunod nito. Liz, anong ginagawa mo dito? Lizette, I'm sorry. Sa halip, ay saad nito bago ako manghahawakan ng kamay niya na umiwas siya. Sorry? Do you really think you can fix everything by just saying that word, huh? I'm sorry. Please, pakinggan mo naman ako. I will explain everything. Just please give me a chance, please. Nagsusumamo na sabi nito. Umalis ka na, Dominic. Umalis ka na. Umiling ang lalaki bago marahang hinawakan ng kamay niya na hindi niya na naiwas pa. No, I'm not going to leave. Hindi na ulit ako aalis, Lizette. Babawi ako sa iyo at sa mga anak natin. Mga anak? Nagpapatawa ka ba? Naningkit ang kanyang mga mata habang pinagmamasan nito. Kunwari pa siyang natatawa, kahit pakabado na siya. Nakita niya ang sakit na bumalatay sa mukha nito. Bago ito tila nanghihinang nagsalita. Ang mga bata. Anak natin sila, Lizette. Don't deny it. Please. Alam ko, ramdam ko na anak natin sila, na anak ko rin sila. Wala kang anak sa akin, Dominic. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik pa. Sinabi ko na sa'yo noon na huwag ka na magpapakita sa akin, kaya umalis ka na. Ramdam niya ang pamumuon ng luha sa kanyang mga mata. Leave, Dominic! Patuloy niyang sabi habang tinutulak ito. Pinigilan nito ang pagtulak niya sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya. Umalis ka na, hindi mo sila anak. No. Huwag mo naman sabihin sa akin yan, no, please. Lizette, alam kong ako ang ama nila. Huwag mo na ako itanggi. Huwag mo naman gawin to sa akin. Nagmamakaawa ako sa'yo. Lizette, please. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo. I will explain everything, I promise. O sige. Let's say, tama ka. Na anak mo sila. Anak natin sila. Pero hindi ka namin kailangan. Kaya please lang, huwag mo na kaming guluhin, pwede ba? At huwag mo sasabihin sa akin na mahal mo ko dahil alam nating dalawa na hindi totoo yan. Totoo yun, Lizette. Totoong mahal kita. At hanggang ngayon mahal kita. Mahal na mahal kita na mas gugustuhin ko pang ako manakit sa'yo kaysa pagmasdan kang sinasaktan na ibang tao. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin, Dominic? Sa pagkakataong yon, mariing pumikit ang lalaki bago nagsimulang sabihin sa kanya ang lahat. Gulat at galit ang naramdaman niya. Gulat sa mga katotohanang nalaman niya. At galit para kay Ricardo na siyang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ni Dominic. At siya ring dahilan kung bakit sila nagkahiwalay. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Dominic? Bakit hindi noon? Ba't hindi noon pa para natulungan kita? Bakit? Sunod-sunod na tanong niya. Nakita niya ang pagpupunas nito ng luha bago nagsusumamong tumingin sa kanya. Natakot ako. Natakot ako na baka patayin ka niya. Ayokong saktan ka niya kapag hindi kita hiniwalayan. At gaano ka naman nakakasiguro na hindi niya nga ako sasaktan kapag hiniwalayan mo ako? Yun ang malaking pagkakamali ko, Lizette. Naniwala ako na hindi ka niya sasaktan. Pero nang paimbestigahan ko ang lahat, nalaman ko ang mga nangyari matapos ko umalis. And I'm sorry, Lizette. I'm sorry, wala ako ng mga panahong yun. Napailing siya habang pinapakinggan ang nasasaktan na boses nito. Bago magsasalita na sana nang makita niyang tumatakbo patungo sa kanila ang kanilang mga anak. Mommy, Daddy, bakit kayo naiyak? Nag-aaway po ba kayo? Sabay na umiling sila ni Dominic. No anak. Ba't po kayo umiiyak? Nakita niyang lumuhod sa harapan ng mga bata si Dominic. Bago ito sumagot. Nag-uusap lang kami ng mami niyo mga anak. Nakakaiyak kasi yun na pag-usapan namin Kaya ganito. True po yan, Mami. Tumango naman siya bilang sagot. Anyways, tapos na kami mag-usap ng daddy niyo.
Pwede na kayo mag-picnic. Sa kwarto na muna ako, medyo sumama kasi yung pakiramdam ko. Hindi ka po sasama sa amin? No anak, next time na lang ha. Si daddy na muna ang kasama niyo, okay? Okay po, mommy. We love you. Ngumiti lang siya bago si Dominic naman ang binalingan. Malamlam ang mga matang nakatingin sa kanya bago magsasalita na sana ng unahan niya ito. Take this as a chance to be close to them. Aniya bago umalis. Sa kabilang banda matapos ang tagpong yon, hindi mapigilan ni Dominic ang kanyang sarili na laging bumisita sa mag-ina niya. Ang alam niya hindi pa rin komportable si Lizette sa kanya, ngunit malaki ang pasasalamat niya rito dahil hindi siya nito pinipigilang makasama ang mga anak nila. At dahil doon, mas lalo siya naging determinadong gawin ang lahat upang mapatawad siya ni Lizette. Daddy! Nakangiting bati sa kanya ng mga bata nang isang araw na bisitahin niya ang mga ito. Napangiti naman siya bago hinigpitan ng hawak sa mga hawak niyang pasalubong para sa mga ito. Kamusta kayo mga anak? Okay lang ba kayo dito? Okay lang po, Daddy. Daddy, para sa amin po ba yan? Tukoy ni Lian sa mga pasalubong na dala niya. Yes, para sa inyo ang mga ito. At syempre para kay Ma'am Lizette din. Nakangiting sagot niya bago ginala ang tingin sa loob ng bahay. Nag-work po si Mommy, pero nag-promise siya na maaga siya uuwi. Sabi ni Levine, nang mapansing hinahanap niya si Lizette. Talaga? Sinabi niyo ba sa kanya ang plano natin? No, Daddy! Sabay-sabay na sigot ng mga bata kaya napangiti siya. Balak niya kasing sorpresahin si Lizette at nais niyang muling humingi ng tawad dito kaya nakapagtulungan na siya sa mga anak niya, maging sa mga kasambahay nila Lizette upang maisagawa yon. O sige kung ganon, ihahanda ko ng pagkain para sa surprise ko mamaya kay mommy niyo. Matapos noon, agad siya nagtungo sa kusina upang lutuin ang mga pagkain at upang ihanda na rin ang lahat. Sana magustuhan niya. Aniya, makalipas ang 2 oras, nang tuluyan siyang matapos sa pag-aayos. Napasulyap siya sa orasan at nakitang 5:00 na ng hapon. Wala pa naman si Lizette kaya napagpasyahan niyang pakainin at asikasuhin muna ang kanilang mga anak. Bago muling hinintay si Lizette. Hanggang sa tuluyan ng dumilim at nang sulyapan niya ang orasan, nakita niya mag-aalas 9 na ng gabi. Nakatulog na ang mga anak nila at lumamig na rin ang pagkaing niluto niya. Kasabay noon ang pag-aalala niya para kay Lizette. Bakit wala pa siya? Tanong niya sa sarili bago nagpunta sa main door upang abangan ang pagdating nito. Ilang minuto rin siyang nandoon bago niya nakita ang paghinto ng isang sasakyan at ang pagbaba ni Lizette. Mula roon, saka ito tuluyang pumasok sa loob ng gate. Dominic. Sambit nito sa pangalan niya na makita siya. Malamig na sa labas, pumasok ka na. Saad niya. Tumango naman ito bago pumasok. Ang mga bata. Tulog na sila. Do you want to eat? Hindi na, busog ako. Malamig ang boses na sagot nito bago nagdire-diretso paakyat sa kwarto nito. Siya naman, napabuntong hininga bago malungkot na napasulyap sa pagkaing inihanda niya. Nasaktan siya sa trato ni Lizette sa kanya, pero naiintindihan niya ito. Sinubukan niyang kainin ang mga niluto niya pero wala siyang gana, kaya tinabi niya na lamang ang mga yon. Matapos, balak niya na sana umuwi. Nang bumuhos ang malakas na ulan, kaya nagpa siya na lamang siyang inumin ng alak na nakita niya sa kusina. Sa kabilang banda malakas ang buhos ng ulan at gustong alamin ni Lizette kung umalis ba o hindi si Dominic kaya bumaba siya. Nakaalis ba siya bago umulan o hindi? Tanong niya sa sarili habang pababa. Nang tuluyan siyang makababa patay na ang mga ilaw, ngunit nakikita niyang may konting liwanag pa sa kusina kaya nagtungo siya doon. Dominic? Tawag niya sa lalaki nang makita niyang nakatungo ito sa island counter. Ang akala niya nakatulog na ito. Pero nag-angat ito ng tingin sa kanya. At dahil sa konting liwanag, nakikita niya ang mapungay na mata nito. Lizette, I'm sorry. Mahinang sabi nito nang makita siya bago susuray-suray na naglakad palapit sa kanya. Napasulyap siya sa bote ng alak na nakapatong sa island counter. Dominic, lasing ka. Inalalayan niya ito na makatayo. Pero hindi niya namalayang naisandal na pala siya nito sa pader
at nakaharang ang dalawang braso nito sa gilid niya. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako sa lahat na nagawa ko. Mahal na mahal kita, Lizette. Nagsusumamang bulong nito. Lasing ka. Lizette, wala na ba talagang pag-asa? Tell me anong kailangan kong gawin para mapatawad mo ko. Mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat, please. Naikuyom niya ang kamao dahil sa narinig. Bago mariing napapikit. Nasasaktan siya sa nakikita niya. At kahit pa nakaramdam siya ng galit sa lalaki, alam niya sa sarili niya na mahal niya pa rin naman ito. Kaya naman napagdesisyonan niyang magpatawad dahil ayaw niya nang gawing rason ng galit upang mapagtakpan ang pagmamahal niya para sa lalaki. Lizette, please. Muling bulong ni Dominic kaya dumilat siya bago sinapo ang pisngi nito at binigyan ito ng isang masuyong halik. Mahal kita, Dominic. Hindi ko na kaya magpanggapan na galit dahil lang sa nangyari. Ang totoo, mahal na mahal kita. I love you, Lizette. I love you so much. Kinabig nito ang bewang niya. Palapit, mas mahigpit ang hawak, at naglapat ang labing nila. Kaya nagsalo sila sa isang mainit na halik. Noong una masuyo pa ang halik na pinagsasaluhan nila hanggang sa nauwi sa pagiging mapusok. Hanggang sa namalayan nilang nakarating na sila sa kwarto ni Lizette. At nagsalo sila sa mainit na pagmamahalan. Makalipas ang ilang linggo matapos ang araw na yon, nagkaayos na si Lizette at Dominic. At muli nga siyang niligawan ng lalaki. Nakalaunan sinagot niya din naman. Mommy, Daddy, let's swim na po. Yaya sa kanila ng mga anak. Nasa isang beach resort sila upang magbakasyon. Nakangiti sila nagkatinginan bago sabay na tumango. Sure, let's go. Lumipas pa ang ilang buwan. Mas lalo pang naging masaya ang kanilang relasyon. Maayos ang naging pagsasama nila kasama ang kanilang mga anak. Bukod doon, tuluyan na rin nilang naipakulong si Ricardo nang sa gayon ay mapagbayaran nito ang mga kasalanan nito sa kanila. Alam na rin niya kung sino na nga ba talaga ang kanyang tunay na ama at alam na rin ang kanyang ina na muli sila nagkaayos si Dominic. Kailan niyo balak magpakasal? Tanong pa nito sa kanila nang minsang bisitahin nila ito. Ngayon taon din po, Mama. Sagot ni Dominic kaya mahina siyang tumawa bago ito binulungan. Hindi ka pa nga nagpo-propose. Kaya nga po luluhod na. Saad nito bago biglang lumuhod sa harap niya. Napakabilis talaga ng galawan mo, Dominic. Biro ng kanyang ina na tinawanan nilang pareho. Ayoko na po pakawalan, Ma. Pagsakay ni Dominic bago ngumiti sa kanya. Lizette, my love, my life, my everything. Will you be my wife? Oo naman, syempre. Ngayon pa ba? Nakangiting sagot niya. Saka isinuot sa kanya ni Dominic ang singsing. Ilang buwan ang binilang nila matapos ang proposal at tuluyan na nga silang ikinasal. At hindi nila maitanggi ang labis na kaligayahan sa mga oras na yon. Lumipas ang ilang taon, naging matatag pa ang kanilang pagsasama. Isang gabi, kapapasok lang niya sa kwarto nila ni Dominic nang maramdaman niya ang yakap nito sa kanya. Tulog na mga bata? Tukoy nito sa mga anak nila. Tulog na. Napagod siguro sa pamamasyal kanina. How about my wife? Napagod ka ba? Medyo lang. Sagot niya bago napapikit ng maramdaman ng paghigpit ng yakap nito sa kanya. Do you want me to massage you? Yes. Let's go to our bed. Gusto ko na talagang magpahinga. Okay. I'll massage you. Tapos susuklayan kita. So that you can sleep. Gusto mo ba yun? Siyempre naman, Dominic. Tinatanong pa ba yun? Ay nako, ang swerte ko talaga sa asawa ko. Kaya mahal na mahal kita eh. Naramdaman niya ang paghalik nito sa kanyang ulo. Lahat gagawin ko para sa'yo at sa mga anak natin. Marahang saad nito. Bago siya inalalayang mahiga sa kama. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng dalawang taong si Dominic at Lizette. Pero alam din nilang hindi rin magiging madali ang mga pagdadaanan pa nila sa mga susunod na taon bilang mag-asawa. May mga pagsubok man na dumating, handa silang magtulungan na malagpasan yon upang mas pagtibayin pa ang kanilang relasyon at mas maging magandang modelo sila
sa kanilang apat na kayamanan na walang iba kundi ang kanilang quadruplets. The end.